Hello, this is my starter. 3 years old. Humihinga yung starter ko. Tignan nyo kung gaano kaganda yung bubbles niya. See? Diba? Kaka-feed ko lang sa kanya yesterday, so kailangan i-feed ko siya ulit ngayon bago ko siya magamit tomorrow. Meron ka na dapat naka-ready na bagong lalagyan. Kukuha ka lang ng starter, 30 grams. Naku, pasensya na kayo Hindi talaga ako sanay mag-voice over. Pagpasensyahan nyo na ako at wala akong maidaldal. 30 gram kasi gagamitin ko siya bukas. Pero kung feeding lang, konti lang yung nilalagay ko para hindi sayang yung harina. Gagamit tayo ng maligamgam na tubig, 30 gram. Same lang starter. Sa ratio naman, 1-1-1 ratio. Okay lang din. Gumawa rin ako nun dati. Pero mas gusto ko talaga yung medyo stiff. Grabe, kahirap naman mag-voice over, oy. Iba-iba tayo ng flour. Yung flour na ginagamit ko, 13% siya na protein. Kaya medyo mas kailangan niya ng maraming tubig. Sa mga wala pang starter, sabihan nyo lang ako, gawa tayo ng tutorial. Yung style ko, feeding ratio. Bali, ang feeding ratio ko, 1-2-1. Mas stiff to kaysa sa mga regular starter na 1-1-1. Since ang gamit ko 13% protein, kailangan ko mag-add ng water para malusin up tong dough ko. Basta ang importante, basa lahat ng flour. Masoakin siya sa water. Yung tirang starter, tinatago ko hanggang kinabukasan. In case hindi mag-success yung finid ko. Pero di pa naman nangyari yun. Hinuhugasan ko yung pinaglagyan ko before para dun ko rin siya ilalagay ulit. After ko mahugasan at mapunasan, binabalik ko yung starter na ginawa ko kanina. Kailangan lagi mong hugasan para hindi magka-mold yung starter mo. Ganun yung naging routine ko, kaya siguro hindi nagkaka-mold yung starter ko kahit 3 years na siya. Yung iba, hinahayaan nilang makahinga yung starter nila. Sa akin hindi. Kailangan talaga full cover siya. Maglagay ng palatandaan para alam mo kung gaano nakataas yung starter mo. So ayun lang, na-feed na natin ang starter ko. Bukas na lang.